And more than that, mga kapatid, meron po tayong amang nasa langit na siya ang mas lubos na ating dakilain, luwalhatiin sa umagang ito. At hindi lang sa araw na ito, kundi everyday ng ating buhay, isipin po natin na meron tayong mas nakahihigit na Ama na nasa langit. Tayo po ay magpapatuloy magkakataon na mag-prepare ako ng lesson about Father. But for today, ang aking pong tinatalakay on the book of Genesis. So, titingnan na po natin ngayon yung Genesis chapter 10 at saka chapter 11. So, nung isa pong pagbabalik tanaw muna, nung nakaraan, previous lesson po natin is Genesis chapter 7 to chapter 9, napag-aralan po natin yung kasaysayan ni Noah at saka yung baha. At kung mapapansin po ninyo, yan po ay May 19 pa. So, mag-iisang buwan na. So, balik po tayo dun sa ating tinatalakay. We are now in Genesis chapter 10 and chapter 11. And if you happen to read, mga kapatid, yung Genesis chapter 10 and chapter 11, you will get bogged down doon po sa mga genealogies. No. Kalahian, si ganito ay anak ni ganito, na anak ni ganito. So, kumbaga, maboboard po kayo. Maboboard po kayo mga kapatid. Mababasa po natin yan sa chapter 10, yung genealogy ni Noah. From verse 2 to verse 4, mababasa po ninyo dyan yung mga anak ni Japhet. No? Tapos, verse 6 to 20, yung mga anak ni Ham. And then verse 21 to 31, yung descendants naman ni Shem. And ganun din po sa chapter 11. With the exception of the first few verses, verse 1 to 5 yata, or 1 to 6. Yung tungkol po sa Torre ni Babel, the Tower of Babel. Kung saan, mamaya po, makikita po natin na ginulo ng Panginoon yung kanilang wika. So yan po yung in a nutshell ng Genesis chapter 10 and chapter 11. Now, siguro you might be wondering, bakit sa aklat ng Genesis at ganun din, if you read through the Old Testament, when you get to the book of Chronicles, nandyan din yan sa Kings, book of Kings, Samuel, and even sa New Testament, may mga genealogies. Now the question is, bakit? Why does the book of Genesis and the Bible take so much time or space in laying out itong mga kanunuan o genealogies? Yan po ang itatanong ko po sa inyo. With the exception of Brother Sanbar, Brother Nelson, at saka si Brother Lyle. Sino po or ni Brother exempted? Kayo, exempted po kayo. Ano po kayang dahilan? Bakit nilalahad ng Biblia itong mga genealogies, kanunuan? Sino po makapagbibigay, mga kapatid, ng reason? Any idea? Bakit? Si Noah nagkaanak Shem, Ham, Japhet. Ito po ang anak ni Ham.
Ito ang anak ni Japet. Ito ang anak ni Shem. Bakit po? Any idea? Walang walang gustong sumagot, nahihiya po yata. Okay. Ang sagot po is para ipakita in order to trace, no? Ano ba sa Tagalog yung trace? I-trace, tuntunin. No? Thank you, Brother Nelson. Napaka ano yung kanyang accurate yung kanyang yung Tagalog. Para tuntunin at ipakita yung kanunuan, the lineage and ancestry of our Savior. Yes, family tree nung kung saan nanggaling yung ating manunubos, yung ating Savior. Because if you remember, if we go back to Genesis chapter 3, nung sinumpa ng Diyos yung ahas o si Satanas, ang sabi niya kay Satanas, yung seed o yung binhi ng babae ang dudurog sa ulo ni Satanas. No? That is the first promise of a Savior or a Redeemer. Ito nga po ay, kung tawagin, ay proto-evangelium, the first gospel. So, the seed of the woman who will bruise, dudurog doon sa ulo ng ahas o ni Satanas, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga po na ititrace ng Biblia, no, yung anak ng babae, no, anak ng Diyos, kung pupuntahan natin maya-maya sa Luke chapter 3. So, if we go back to the chart, yung genealogy, ito nakita na po natin ito noong nakaraan. Ito po yung godly lineage ni Adan. Kapag ito pong si Cain, ito po yung ungodly. Ito naman po dapat si Abel, kaya lang pinatay ni Cain, anak na lalaki sa katauhan ni Seth. So, this is the godly lineage of Adam, and we can read this, mga kapatid, doon sa New Testament, sa Matthew at saka sa Luke, especially sa Luke, yung mga kanununuan na yan. No? So, ito na po si Noah, and we all know na nung ginunaw ng Panginoon yung sanlibutan, ang natira lamang ay 8. 4 na lalaki, si Noah at yung kanyang 3 anak. At dito po nanggaling sa 3 yan, ito po kasama yung kanilang mga asawa eh. So, yung nagkaanak, dumami ulit. Diyan po nanggaling yung mga tao na nagpopulate sa mundo after the flood. No? So, if we go back, yan nga po yung diniscuss ko kanina, no? So, chapter 10 and chapter 11 traces the genealogy of Noah, yung kanyang descendants. Naulit po dito kay Shem. Bakit po? Sa lahi kasi ni Shem nanggaling o nagpatuloy yung hanggang dumating kay Kristo. Dito po sa lahi ni Shem. So, Genesis chapter 10, ayan, in verse 2, makikita po ninyo, the sons of Japhet, yan, anak niya, anak naman ni Gomer, tapos anak ni ano. Ang daming mga pangalan yan, mga kapatid. Unless you are very keen on studying those maganda din naman, no? Yan, dinescribe niya, dito nanggaling yung mga coastland peoples, no? Meron pang yung isang chart na nakita ko sa ito sa lahi ni Japhet, diyan po nanggaling yung mga Griego, yung mga Greeks. Dito naman sa lahi ni Ham, nandiyan naman po nanggaling yung mga Canaanites. Dito naman sa lahi ni Shem, nandiyan po yung
nanggaling yung mga Israelita. Kaya nga po yung mga anti-Israel, kung tawagin, anti-Semitic. No? If you, sa mga nag-aaral po, yung word na anti-Semitic, yung Semitic, Sem, nanggaling po yun kay Shem. Anti-Israel. Kasi sa lahi ni Shem, nanggaling yung bansang Israel. Tuloy po natin. From verse 6, ayan po yung lahi ni Ham. No? And then, ayan, ito, ayan. Biruin po ninyo, from verse 6 to verse 20, yung genealogy ni Ham. Ito naman po yung mga anak ni Shem. No? Hindi na po natin isa-isahin yan. No? Yan. So diyan po nagtapos yung yung chapter 10. These were the families of Noah and sons of Noah according to their generation. Now if we go straight to chapter 11 naman, sinasabi ko, from verse 1 to verse 9, yan po yung gumawa sila ng tore, yung tower. And yung mentality ng mga tao na if we recall yung lesson ko nung nakaraan, yung me first mentality. No? Ganun pong mentality ng tao, magtayo tayo ng para sikat tayo. Para yung ating pangalan. Ayan sabi niya, let us make a name for ourselves. Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens, or yung aabot sa langit. Let us make a name for ourselves. So, ang mentality po nila is self-serving. Kaya nung nakita ng Diyos, ginulo niya yung kanilang mga lingwahe. Ngayon, since nagulo yung lingwahe, hindi po natuloy yung tore. Biruin mo, ako, Ilocano, kakausapin ko yung Bisaya, alaaman ajay martil, alaaman ajay kwa. Edi sabi, unsa? Sabi naman ng Bisaya, naunsa ka? Oh. Hindi na nagkaintindihan, kaya hindi na po natuloy. So diyan po, from there, sabi niya, the Lord scattered them abroad over the face of the earth. So diyan po nagkaroon ng iba't ibang wika. Kasi if you remember, after the flood, si Noah, yung kanyang tatlong anak, iisang pamilya sila, iisang wika sila, mga kapatid. Iisang wika yan, kahit na dumami pa man yan, iisang wika sila dahil nanggaling sila sa isang pamilya, isang lineage, isang kanunuan, o isang lingwahe. Kaya simula po dito, nung ginulo ng Panginoon yung kanilang lingwahe, diyan po nag-umpisa na nagkaroon ng maraming lingwahe. Okay? So, yeah, just a picture, tingnan po ninyo. O, galit na itong isa. Kasi hindi sila nagkakaintindihan. No? Iba-ibang wika na eh. O. Kaya hindi po nila natapos yung kanilang tower. Okay? So, sa pagpapatuloy po ng chapter 11, inulit po. No? Inulit yung genealogy ni Shem. Sabi ko nga po kanina, bakit inulit? Because sa lahi ni Shem, diyan po nanggaling yung ating tinitrace na ancestry ng Savior. So, ayan. Tingnan po ninyo mga kapatid. Kung babasahin nyo, hindi kayo mabuboard. No? O, si Shem, after niyang pinanganak niya si Arphaxad. Tapos naman si Arphaxad namuhay ng 35 years at pinanganak niya si Sala. Kaya, ito na lamang po ang ating titingnan. So, from Noah, itong lahi ni Shem ang pinanggalingan or yung lineage papunta po sa kay Abraham. At from Abraham,
Malayo pa po yan, mga 14 generations yan. Tapos papunta doon sa kay David, from David to Jesus Christ, 14 generations. Mababasa po natin yan sa Matthew. So, ito po yung ano, sinimplify ko na lamang po. Ang anak ni Shem, si Arphaxad, anak ni Arphaxad, si Shelah, si Eber, si Peleg, si Reu, anak ni Peleg, ganon, hanggang nakaarating kay Abraham. So, again, what is the purpose? Why genealogies were mentioned in biblical accounts? To trace the lineage of the Savior who is to come. Kung titingnan po natin doon sa Lucas, in Luke chapter 3, verse 23 to 30, ayan po. Now, Jesus himself began his ministry. So, describe niya dito si Jesus. Jesus was the son of Joseph, Abraham. So, Abraham, son of Terah, the son of Nahor, the son of Zerah, the son of Reu, the son of Peleg. Ayan po. The son of Eber. Si
So, dahil sobrang na yung kasamaan ng tao. Ayan, chapter 6, verse 5. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Yun po ang dahilan bakit ginunaw ng Panginoon ang daigdig. Napakasama na ng tao. Eh nung na-wipe out na yung tao, nag-umpisa ulit kay Noah, tapos dumami na uli sila, nagkaroon siya ng anak na tatlo, si Shem, Ham at saka si Japhet, tapos nagkaanak naman itong mga anak niya. Pagdating kay Kainan, ang sabi, nag-umpisa na namang sumama. Bakit? Ito po ay, siya yung nag-introduce naman ng wickedness. Kaya po, hindi siya sinama doon sa account ng Genesis chapter 11. Okay? So, but even na hindi siya naisama, it doesn't take away from the lineage and ancestry na matitrace po natin from Adam to Jesus. Yan po sa Luke chapter 3. So, kung i-recap po natin mga kapatid, expand natin ito. So far, sa tagal-tagal na nandun pa lang po tayo sa recap. Genesis chapter 1 and 2 deals with the creation. Genesis chapter 3, ito po yung nagkasala, si Eva at saka si Adan. And then, pinalayas po sila doon sa garden. Genesis chapter 4, ang highlights po niyan is pinatay ni Cain si Abel. And Genesis chapter 5 to chapter 10, ang highlights naman po dyan is si Noah at saka yung paggawa niya ng ark, and then yung flood. And then Genesis chapter 10 to chapter 11, yan na po yung nilahad yung lineage or yung ancestry ni Noah hanggang kay Abraham. So in Genesis chapter 12, which is our next lesson, we will study about the story of Abraham, the man of faith. Si Abraham po mga kapatid, sikat po yan sa lalo na sa New Testament. Ilang beses po nabanggit yan. Kaya titingnan po natin, ano po yung mga qualities ni Abraham? Bakit po siya tinawag na man of faith and a friend of God? Kaibigan. So, yan lamang po mga kapatid. Thank you all for your kind attention. And meron po bang question? Sabi nga ni Brother Nelson noong nakaraan, sa Bible study, ito po yung pagkakataon po ninyo na magtanong. Pag hindi ko po nasagot, nandyan po si Brother Nelson at saka si Brother Sanbar, at kung pag-aaralan po natin at sasagutin sa susunod. So, kung wala pong question, let us continue with our worship service. And we will sing one song and then